Hi, my name is Paul Garcia, the host of PG. How you started playing basketball? Siguro sa akin po dahil po siguro sa tatay ko. Kasi po nasama niya ako sa mga laro niya dati. And yun, parang yung kasama niya din yung mga tito, kaya nahiligan ko din na maglaro ng basketball. Tsaka nakikita ko yung tatay ko naglalaro. Siyempre naingan niya din ako. So yun, siguro mga ako nun, mga elementary, naglalaro na ako sa amin dun sa namin, parang maliit na court. Kami lang na mga kababata ko. So yun. How's your high school basketball life? Yung high school basketball career ko, palipat-lipat ako ng school. Kasi nung first year ko, 3 school yung napuntahan ko. Una, yung Drans. Pangalawa, yung sa Drans, 1 year lang yun eh. So, okay din naman kasi marami din ako natutunan din. Tsaka yung pangalawa ko, dun sa Holy Child, ako dun, 2 years din ako dun. Tapos, siyempre, try out lang din ako dun kasi para makakuha din ng scholarship kasi private school yun eh. So, tsaka yung Holy Child na school, malakas sa basketball yun. Tapos maraming exposure doon. So, ang pangatlo ko namang school is yung Assumption College of Davao. Doon din, malakas din yun. Tsaka, nagustuhan ko rin doon kasi, syempre, marami akong natutunan doon sa mga training namin. Tsaka, overall naman, sa basketball career ko sa high school, maganda naman kasi madami akong liga nasalihan, tsaka maraming lugar din yung napuntahan ko dahil sa basketball. Tsaka nakakapaglaro din kami ng NBTC sa Manila ilang beses din. So yun, naging maganda din naman yung high school basketball career ko. Why you choose St. Beda your college school? Actually, di ko naman po siya pinili sa Beda. Actually, nung mga first year high school ko pa lang, 2019, nag-try out na ako sa Beda. Tsaka sa iba't ibang school. Madami po, sa Baste, sa UE, Arellano, sa EYAC. Sa Beda ako nagtagal. Pero ang sabi nun time na yun, wala daw kasing available pa na scholarship. So, sinabihan ako na nung 2019 na kung papayag ako na isang SEM, hindi muna ako mag-aaral. So, syempre ako dun, lang din naman ako dun, parang nag-tryout lang ako. Tapos, syempre galing ako probinsya, wala naman kaming budget para mag-stay dun. Tsaka yung tumulong lang sa akin nun, si Coach Noli lang, may host. Siya lang nag-provide ng ticket ko, tsaka tinulungan niya ako sa tirahan ko dyan sa Manila. So yun, parang nakapag-decide ako na umuwi. Nung after pandemic, mga 2022, parang nabigyan ng chance ulit na mag-try out ng summer. Sa EYAC pa yun. Dapat sa EYAC na ako kasi parang nagsabi na sila sa akin na okay na daw. Pero nung pagbalik ko dun, mga 2 araw, sinabihan na naman nila ako na hindi na daw kasi may mas daw sa akin, may mas mataas daw na playing years na silang nakuha. So yun, umuwi ulit ako ng Davao summer. Nung mga August ata, September, pinatry out ako dun sa Beda kasi nirecommend ako ni Coach Jigger Saniel. Coach din yan sa Davao. So, kilala sila ni Boss Jude. So, yun. Pinapunta ko ni Boss Jude sa Beda. Pinatry out ako ng 2 weeks.
Tapos, yun, parang, syempre, di ko naman in-expect na sa San Beda pa rin ako mapupunta. Tsaka sa 2 weeks na yun, yung pang 2 weeks ko na doon na try out, di ko pa kasi alam kung makukuha ko o hindi. Ongoing yung school ko sa Davao. So, ano na ako nun 4th year na sa Davao. So, nag-ano lang ako kasi nalilito na ako kung kuha ba ako o hindi. So, sa 2 weeks na yun, umuwi ako ulit ng Davao. Di ako nagpaalam na Boss Jude kasi sinabihan pa ako nun na after tune-up namin na pwede bang isang 1 week pa para i-observe, ganun. So, wala na. Di ko na hinintay yung 1 week. Umuwi na ako kinabukasan agad na hindi ako nagpaalam. So, nung pag dating ko ng linggo na sa amin, sa probinsya, sa Davao, ng umaga, natulog ako. Pag-gising ko, biglang nag-chat ulit si Boss Jude. So yun, para sabi niya, kukunin daw ako, ganito daw yung benefits, yung allowance, yung may dorm, may pagkain. So yun. Siyempre, tinimbang ko rin kasi 4th year college na ako dito sa Davao nag-aaral. So, yun, take risk lang din ako para kasi pangarap ko din, isa din sa pangarap ko na maglaro ko sa NC or UAP, kahit saan, kahit anong school. Para, yun lang. So, tinanggap ko yung offer ni Boss Jude na pukunin ako. So, yun, napunta akong Beda. Ewan ko kasi ang sabi sa akin, i-observe daw ako ng mga 2 weeks. Dalawa kami nun na taga Davao din, si Marvin sa Monte. So, yun, parang 2 weeks kaming pinatry out dun. Kasi titingnan pa daw kasi may mga tune-up sa practices, gano'n. Yun, di ko lang din alam. Dapat nga magdadagdag pa yun ng isang week Dapat 3 weeks yun So, di ko na hinintay yung pang 3 weeks kasi naguguluhan na ako kasi di ba 4th year college na ako sa amin tapos ongoing pa yung school ko dun. So, parang pumunta lang ako ng Manila ng 2 weeks tapos di ko na pinapasukan yung iba, online na lang. So, di ko rin alam bakit 2 weeks. How's experience playing in the NCAA? Siguro, yung experience ko sa paglalaro sa NC. Siyempre, mataas na liga na yun. Parang isa sa mga pinakamataas na liga sa collegiate basketball dito sa Pilipinas. So, blessed din ako na nakapaglaro sa liga na yun. 2 taon pa. Tsaka, di ko naman ini-expect na makapaglaro doon na ganong liga. And memorable din naman yung experience ko doon kasi sa 2 taon doon na nakapag-champion ako ng isang beses. So, sobrang happy ko din kasi sa mga na-experience ko sa paglalaro sa NC. And grabe talaga yung opportunity na binigay sa akin or sa mga dumating sa akin na mga blessings, ganun. So, sobrang thankful talaga ako and parang blessed na din. Kasi na-experience ko yung ganung laro. Tsaka may mga opportunity akong dumating in the future para magamit ko in the future. Siyempre, parang di naman sa masaya. Pero siyempre, parang na-prove ko din sa sarili ko na kumbaga yung pride ko lang din na as a player. Na siyempre, na-reject nyo ako, gano'n. Tapos parang pangit yung naging pagpunta ko doon. Tapos parang yun, natalo namin yung school na yan. So, parang pride ko lang din na ipakita na
kaya kong gumawa ng mga ganito, ganyan. Tsaka, ano din, parang siguro, pag nakakalaban ko sila, parang may hugot ako sa sarili ko na kailangan maging maganda yung laro ko. So, yun, parang every game naman na nakakalaban ko sila, maganda din naman laro ko. So, yun, parang pride ko lang din. At least, nakuha ko din yung respeto na, na parang hinahanap ko na ganun sa kanila. Top 3 toughest opponents players in the NCAA? Siguro, sa paglalaro ko sa 2 years sa NC. Siguro si Scamis. Si Scamis, tsaka si Rayson. Yun. Tsaka siguro yung isa, How's experience winning championship in NCAA? Masaya. Kasi, championship sa NC na siyempre lahat ng tao na naglalaro sa collegiate basketball, pinapangarap nilang makalaro sa ganung atmosphere, tsaka makalaro sa ganung kadaming tao. So, sobrang solid yung experience sa yun kasi siyempre madaming tao, tapos sa championship na yun, parang tinututukan kayo lahat sa TV man, sa buong Pilipinas. So parang makikita ka talaga sa lahat ng tao. So yun, parang sobrang saya, tsaka sobrang yung feeling na andun ka sa larong yun, tsaka yung feeling na naging champion ka. Yung feeling na pagkapanalo nyo, sobrang saya. Who is San Beta teammate you learn the most? Siguro madami sila eh. Actually, lahat naman sila. Kasi araw-araw ko silang nakakasama sa practice. Tsaka hindi ako magiging ganitong player kundi dahil din sa kanila. Tsaka syempre mas natututo ako sa mga coaches ko din. Kasi sila yung gumagabay sa akin, nag-a-advise. Lahat ng coaches namin doon sa Beda. So, yun. Hindi lang naman yung mga teammates ko yung madami akong natutunan. Kundi, kasali na din yung mga coaches. So, hindi ko sila may isa-isa kasi ang dami talaga. So, yun lang. Lahat naman sila. Friendly question, can you beat RC Calambag in one-on-one? Oo naman. Kasi may drills din kami na may mga drills kami na mga one-on-one, ganun. So, siyempre, knowing si RC, competitive din yan si RC. Tsaka gusto niya din kami na magtapat kasi siyempre go hard naman din kami sa practice, ganun. So, palitan lang. Nakakascore siya sa akin, nakakascore din ako sa kanya. So, why you choose jersey number 77? siguro siyempre, yung dating number ko talaga, yung always siyempre, pag mga veterano na ka-number ko din. So, naisipan ko na, siyempre, kasi birthday ko 7 eh. So, naisipan ko na, na lang, igawing 77 kasi 7 din yung birthday ko, tsaka 7 din yung tatay ko. So, naging
Yun, yun din yung naisip ko na number. Dinoble ko na lang. If you became PBA player, who do you want to face there? Siguro sa mag-base ako sa mga player ngayon. Siyempre sila kung maaabutan ko ba sila Kuya Mark Baroka, sila Kuya Gio Halalon, sila kahit yun sila. And yung mga guards din na nasa PBA kasi siyempre kahit sino naman dun, kaya nga sila umabot ng PBA kasi magaling sila. Tsaka pag every time na ko sila, if ever soon, siyempre may matutunan ako, may malalearn ako sa kanila na gagamitin ko in the future. So yun. Last question, starting 5 all-time of your teammates. Sa 5, sa mga naging teammate ko lang, siguro yung 5 dun si Opia. Tapos yung 4 ko si Yukin. Tapos yung 3 si Jomel. Yung 2 si Jacob. Tapos point guard si Peter. Thank you for watching.